Day 2 ng krisis sa Zamboanga, stand-off pa rin ang mga puwersa ng militar at pulis at ang mga miyembro ng paksyon ng MNLF sa ilalim ni Nur Miswari na kumubkob sa 4 na barangay ng Zamboanga City simula pa kahapon. May ilang matataas na opisyal ng gobyerno na naroon ngayon pero hindi pa matiyak kung paano nila lulutasin ang problema at kung may negosasyon bang mangyayari. Ang tiyak ngayon ang bilang ng mga hostage na hawak ng mga rebelde. 168 kabilang na ang isang pari. Live mula sa Zamboanga City, may report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, hanggang sa mga sandaling ito nga ay bantay sarado ng militar ang lugar kung saan nga nagkakanlong ang isang paksyon ng MNLF kasama na ang kanila mga bihag. Tila na ulit ang mga tagpong gumimba sa mga taga Zamboanga City kahapon. Ayon sa militar, madaling araw kanina na dumating ang mas marami pang rebelde sa Zamboanga City sa gitna ng putukan. Isang sibilyan ang tinamaan ng bala. Napuruhan din ang isang pulis sa kanyang kaliwang hita. Matapos ang magkakasunod na pagsabog sa barangay, nasunog ang ilang bahay sa paligid ng isang eskwelahan. May mga rumesponding bumbero pero hinalang sila ng militar. Wala raw kasing clearance ang mga bumbero mula sa mga otoridad. Sa takot na madamay, lumami pa ang mga residenteng lumikas. Sa gitna nga ng aming pag-interview kanina, nakarinig kami ng putok ng baril. Ano mga nakikita nyo doon? Meron doon sa loob kanina. 6 na sila yata yun. Ano sila mga nakikita nyo doon? Dali na! Tiniyak naman ng LGU na kontrolado nila ang sitwasyon. Naka-red alert ang buong Western Mindanao Command. Blue alert naman sa Eastern Mindanao Command. At ang mga residente, singlisto na rin daw ng mga sundalo. Kaya hindi raw nakapagtataka ang pagpapanik buying sa ilang palengke. Kasing mga tindahan, hindi sila ngayon lang nagbukas, kahapon di nagbukas. Ngayon, mahirap pa magbili ng manok. Problema, nagpapanik buying ang mga tao dito. Anong ginagawa ng gobyerno? Kailangan tapusin na yung gera dito. Ngayon, wala na. Yung mga tao, kung saan-saan na bumibili sa main public market, sarado. Ito na lang ang natitirang market dito. Marami ang naghahanap ng gamot sa kasamang palad. Sarado ang marami sa mga butika. Isa ang parmasyang ito sa mangilan-gilang na natiling bukas sa Zamboanga City. Kabilang sa mga matiyagang pumipila si Amin Dial. Dahil kahapon para walang gatas ang 1 taong gulang niyang anak. Na lang kami bibili kahapon pa sana. Nakasulang ito, halos lahat ng mga grocery, mga pharmacy sarado. Kahit ang mga pasyente ng ospital, hirap sa kanilang gamutan. Nasa gymnasium ng Western Mindanao State University ang may 200 pasyente ng Zamboanga City Medical Center. Ang ospital kung saan nagkasagupa kahapon ang mga sundalo at rebelde, isinailalim naman ng Department of Health sa Code Blue ang lahat ng pampublikong ospital sa Zamboanga Peninsula. Ibig sabihin, kailangang handa ang mga doktor sakaling kailanganin sila sa ospital. Dahil sa sitwasyon sa Zamboanga City, nakansila ang mga biyahe papasok at palabas ng lungsod. Apektado pati biyahe ng mga karatig lugar. Stranded tuloy ang ilang pasahero sa NAIA. Matagal na kami dito. Galing pa akong Malaysia. Magbigay sila ng pagkain o tulugan kasi mahirap ganito. Pareho naman nag-alok ang Cebu Pacific at Philippine Airlines ng rebooking at refund assistance sa mga stranded. Magkakasunod namang naglabas ng travel advisory ang Amerika, Australia, United Kingdom at Canada laban sa pagbiyahe patungong Zamboanga at iba pang bahagi ng Mindanao. Sa kabila ng mga pangyayari, sinabi ng tagapagsalita ng paksyon ni Nur Miswari na wala raw silang hangad kundi kapayapaan. Ayaw namin ng gulo, we have been consistent na gusto namin ng kapayapaan. Jessica, sa mga sandaling ito ay lagpas 8:00 na ng gabi kaya naman umiiral na yung curfew dito sa Zamboanga City. Jessica, ang curfew rito ay mula 8:00 ng gabi hanggang 5:00 ng madaling araw. Itong video na pinapakita namin ngayong gabi ay kuha natin. At ngayong gabi ay sa pag-iikot nga natin dito, Jessica, ay wala na tayo halos makita ng mga tao dito sa lansangan ng Zamboanga City dahil nga sa umiiral na curfew na yan. Bukas, Jessica, ay no classes pa rin
sa lahat ng levels dito sa Zamboanga City, pero may pasok na mga taga City Hall upang matugunan nga nila yung mga pangangailangan ng kanilang mga kababayan, lalo na nga yung mga naipis sa kaguluhan. Yung mga bangko naman daw ay diskresyon na ng Bangko Sentral kung mag-ooperate na sila bukas, Jessica. Okay, yun nga ang nakakapagtaka dyan sa sitwasyon dyan, Ian, kasi dun lang sa coastal barangays, 4 na barangays lang yung sentro ng gulo. Pero parang buong syudad na hostage na rin kasi tumigil halos ang buhay. Tama ba? Tama yan, Jessica. Alam mo, kasi ang nangyayari, Jessica, iniisip nila na baka magkaroon ng spillover doon sa ibang areas, hindi lamang doon sa coastal area kung saan nagsimula yung kaguluhan. Kaya karamihan, Jessica, sa pag-iikot natin kanina, sarado yung maliliit na tindahan, yung malalaking tindahan, yung mga bangko, yung mga drugstore. Kaya, Jessica, hindi lamang naman yung pangunahing pagkain, yung nagiging problema, yung mga may sakit ay pinoproblema rin nila saan sila bibili ng gamot. Kaya naman, ngayong hapon nga umapila ang pamalang lungsod ng Zamboanga kasama na yung buong crisis committee na sana nga daw magmula ngayong hapon o kaninang hapon ay magbukas na itong mga establishmento na nagbebenta ng mga pangunahing pangangailangan at doon sa ating mga napuntahan kanina na mga area napakaraming mga tao na pumapasok doon sa mga mangilan-ngilan na mga grocerya na nagbukas nga dito sa Zamboanga City. Kaya Jessica, bago ka makapasok doon sa mismong grocery, pipila ka papunta sa loob dahil nga nililimitahan lang nila yung nakakapasok para hindi naman daw masyadong congested doon nga sa loob. At paglabas nila nung establishmento ng mga grocery store ay napapansin natin mga kalahating kaba ng bigas, napakaraming mga pagkain, mga delata yung kanilang dala dahil inamin mismo sa atin nung mga nakausap natin doon na nagpapanik buying na ang mga tao dahil nga hindi nila alam kung baka bukas ay lumala ang sitwasyon o mag-escalate ang tensyon, magsarado na naman yung mga tindahan ay wala silang makuhang pagkain o mabiling pagkain at kawawa naman daw yung kanilang mga kamag-anak, Jessica. Okay, Ian, kahapon hindi ma-reconcile yung bilang ng mga hostage na maituturing, Pag tinanong mo yung militar at yung pulis kahapon, 20 lang daw yung mga nakatali pa yung mga kamay. Pero ang sinasabi ng mayor as early as yesterday, 200 yung hawak na hostage nitong mga rebelde in one barangay yata o lahat na ng barangay yun, Today, naging 168 ba? Tama ba yung inilabas na tali ng AFP? Tama, Jessica. Sa huling pakikipag-ugnayan natin sa pamalang lungsod na siya ring opisyal na nagbibigay ng pahayag sa media, ang binabanggit nila sa atin, Jessica, ay nasa 170 to 180 yung sinasabing mga bihag nitong isang faksyon nga ng MNLF. At sa ngayon nga hindi talaga nila ma-ascertain kung accurate ba yung bilang na to dahil nga, Jessica, may mga sinasabi yung mga na-account yung mga residente doon sa coastal area na may nakita lamang yung mga rebelde na isama nila, sinabi na nagpaturo lamang ng lugar pero isinama na rin sa mga nabihag. Pero may mga bumababa naman yung bilang, Jessica, dahil nga may mga ulat din na may nakatakas daw mula doon sa grupo ng mga nabihag. So hindi pa talaga masabi na ng pamahalaan kung ano ba talaga yung eksaktong bilang. Pero naglalaro daw yan, Jessica, sa 170 to 180. Yan yung estimate nila as of 6 p.m. ngayong gabi. Okay, at ano ang sitwasyon nitong 170 to 180 na mga hostage? Ano yan? Nandun sila sa loob ng kanilang mga tahanan, may mga nakabantay na mga rebelde dun sa mga daanan, kaya hindi sila makalabas o makatakas, gustuhin man nila? Jessica, alam mo, ang sinasabi sa atin ng mga source natin sa military, dahil nga sa nagkakaroon ng iba't ibang barilan sa iba't ibang mga panig dito sa 4 na lugar, dito particular yung Santa Catalina at yung Santa Barbara, sinasabi sa atin ng ilang source natin na maaring nagkahiwa-hiwalay na itong mga biktima na ito kasama nung kanilang mga bumihag sa kanila. At like yung mga nai-report ng mga nakarang araw, sinasabi na nakatali pa daw itong mga biktima, pero sa araw na ito walang makapagsabi sa atin mula sa pamahalaan kung kumusta na ba yung kalagayan nila. Pero kanina may isang ambulansya na pinapasok doon sa isang area na sinasabi nga na pinagtataguan itong
mga rebelde, pero hindi rin masabi sa atin ng militar kung ang ginamot ba nila ay isang bihag o isang rebelde, Jessica. Okay, so paano nalaman ng militar itong bilang na ito? May mga nakakausap ba sila dun sa mga na-hostage, di umano? Oo, Jessica, bali ang nagiging pang-estimate nila dyan, yung initial na nakita nung mga residente nung dumating mula nga sa iba't ibang mga lugar, itong sinasabing paksyon ng MNLF, at kung may mga nagkukwento rin mula sa mga kamag-anak na hindi na miyembro nila, doon nagkakaroon ng estimation, Jessica, na kunyari may isang hindi nakidnap o merong isang hindi nabihag. Yun ang magsasabi kung ilan sa mga kamag-anak niya yung nananatili doon sa bahay nila, Jessica. Okay. It follows na paano rin nila kaya nalalaman kung ilan ang mga rebelding nandun o estimate din lang yon? Estimate lang yun, Jessica, ang sinasabi sa atin ng militar at ng pamalang lungsod ay nasa 200 hanggang up to 300 ito, pero mas malimit nilang sabihin na nasa 200 lamang yung bilang nito. Pero like Jessica, kaninang umaga may sinasabi rin na mayroon daw reinforcement na dumating ang MNLF, pero yung mga bagay na yan ay talagang napakasensitibo nitong mga numero na to, na kaya hindi ito masyadong hindi ito bineberipika sa atin ng malinaw ng mga otoridad, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Ian Cruz.